Let's go explore new destinations to discover. Lakbay Arman, let's go. Hola Zamboanga y buenos dias kung seres mga barkadas. Ayan, andito na naman tayo ngayon sa bagong episode ng Lakbay Arman. Siyempre, today we're going to experience Verano Zamboanga 2026. This event is hosted by the City Government of Zamboanga and of course together with the City Tourism Office. We're going to visit two islands today and we're going to be at Santa Cruz Island and of course here at Once Islas dito sa likod ko. Siyempre, mahabang lakbay ang ginawa natin kasi ang haba ng drive natin going dito sa Panubigan Ferry Port. So samahan niyo ako guys and let's enjoy today's video! So yun na nga guys, andito na tayo ngayon sa Once Islas. Isa sa mga island nila actually, ang Once Islas, marami siyang island. Meron tayong Bisaya Island and right now, nasa buong island tayo. So samahan niyo ako ngayon habang magbibigay tayo ng tips sa mga summer escapade ninyo. Dito lang yan sa Lakbay Arman. Habang nandito tayo ngayon sa Once Islas, ikuwento ko muna sa inyo ang isa pa sa mga highlights ng Verano Zamboanga, ang fiesta na Isla de Santa Cruz. Maaga pa lang, ramdam na agad yung energy. Sunod-sunod ang dating ng mga participants, performers at bisita. Lahat excited, lahat game! Pagdating pa lang sa isla, grabe na agad yung salubong. Merong music, colors, at yung vibe na talagang fiestang-fiesta. Officially, nagbukas na nga ang programa at tuloy-tuloy na ang mga activities. May beach volleyball, may dive safari para sa mga gustong sumisid at mag-explore. Pero syempre, isa sa pinakainabangan ko ang sabores. Dito talaga naglalaban-laban ang mga potahe. Iba't ibang flavors, iba't ibang style, pero iisa ang goal. Ipakita ang galing at kultura natin sa pagkain. At masasabi ko, panalo talaga sa lasa. Isang buong araw ng saya, kulay at kwento na talagang dadalhin mo kahit tapos na yung event. Ngayon, balik tayo dito sa Once Islas at tuloy natin ang ating lakbay. So yun nga mga barkada, no? Dito tayo ngayon sa buong island. Siyempre, bago tayo makapunta dito, explain muna natin kung paano na makakarating. So ako kasi, I am from Divisoria. So it took me like an hour or so to go to reach to Panubigan Ferry Port. So pagdating mo sa Panubigan Ferry Port, kailangan natin magbayad ng mga eco fees. And of course, meron tayong babayaran sa boat natin. Alam ko, roughly around 1,000 to 2,000 pesos yun. Siyempre, tulad lang din ng Boracay, meron tayong mga certain rules and mga facts na kailangan natin malaman. So dito sa Once Islas, ang pagkakaalam ko lang talaga is you're only allowed to come in at around 6 o'clock. Yun ang first port natin coming into the island. And of course, about by 2 o'clock ng hapon, makakaalis na po kayo. Okay? So, yun lang ang rule natin. Siyempre, huwag kakalimutan ang Claygo. Diba? This is an ecosystem area na preserve ng Zamboanga City. So, kailangan natin siyang alagaan. And aside from that, even though it is called 11 islands or Once Islas, 3 lang ang islands na pwede natin bisitahin dito sa Once Islas. Yun na nga mga barkada, sobrang naaliw tayo sa Once Islas, sa sun, sa lahat na nangyayari. Nakalimutan ko na meron palang Verano Zamboanga, which is an event, summer event dito sa isla natin. So, as you can see sa likod ko,
we have the Sabores. It is a competition kung saan ang iba't ibang mga island natives ay magluluto ng kanilang mga pagkain. So, mamaya, isahin natin ang mga tables nito para matikman or makita natin kung ano mga pinipare nila sa ating competition. And malaman natin kung sino mag-stand out dito lang yan sa Sabores. So ayun na nga mga barkada, hindi ako pwede mag-ingay kasi sa likod natin nangyayari ang cultural dance competition. So syempre, marami kasi tayong tribes no dito sa Once Islas. We have the Yakan, we have the Tausug, and of course we have the Sama. So yun na nga mga barkada, di ba? A little info lang din no about our culture here in Zamboanga City. May language kami tinatawag Chavacano. Now, Chavacano is actually mix of Tagalog and Spanish. So, kaya parang tunog Espanyol kami. Anyway, since today, we're talking about Verano Zamboanga. It is an event, actually, every summer that's happening here in Zamboanga City. Now, the word Verano is actually summer. Ayan. So, summer ang Verano. That's why they use the sentence Verano Zamboanga, which is summer in Zamboanga. Siyempre mga kabarkada, nandito sa atin ngayon ang City Tourism Officer na si Dr. Sarita Sebastian. This is my tita! Kamusta po, tita? I'm good. How are you? I'm so very- glad to see you. Yo po, sobrang sa tagal namin din nagkita. Grabe. As a City Tourism Officer, I have a 3 question. Okay. Okay lang ba tita? You'll just leave it to you na lang? Okay. Yun, di So ba? I'm gonna hold this. Yes. I can sing, no? Yeah. Guys, our first question is, why only 200 people a day? Is it because the islands are shy or are we just trying to keep the place from exploding? It's not 200, it's 250. Oh, okay. Actually, in Zamboanga City, especially resorts or tourist destinations handled by the city, we really observe the so-called carrying capacity. Number one, we want to take care of the island. Tama, yes. Okay? Because if you're not going to control the people coming in, baka destrosan mga islas. Yeah. So kawawa yung mga younger generations natin Yes. and the generations to come, they will not be able to enjoy our different islas. Tama. So there is a law also that we should observe, we should comply with, as imposed by the Department of Environment and Natural Resources. And we're very happy because DENR is helping us out. May formula kasi yan, Iho, when you talk about the carrying capacity. And as you could see, these are tiny islands. Yes. So imagine if you have 1,000 per day, so masisira talaga yung islands natin. So that's basically the reason why we observe the carrying capacity, because we want to protect the ecosystem of the islands. Okay, wow! Yun pala yun guys, kaya pala 250 lang. Yeah. Sayang kasi baka masira, di ba? Di ba? Now, our second question is, these islands are managed by the Sama Banginge community. What's the biggest lesson city people can learn from them about how to treat nature? Okay, number one, this is a community-based, like what you said. This is being manned by our community from barangays Dita and Panubigan. So, itong Once Islas, they fall under 2 barangays, Panubigan and Dita. When you are here, these people here will really teach you how to appreciate nature. Tama. In fact, there are rules that you need to follow. Number one, because this is an eco-cultural tourism destination, hindi pwede mag-nude dito. No skimpy bikini. Di ba? No skin- Because ano, you skin have dipping, to no? be culturally sensitive. Yes. Overall, it's not just protecting our nature, it's also preserving the cultural aspect of the islands. And as a tourist, you will really learn a lot from them. Yeah. You will see how they manage you, because meron tayong dito mga tour guides. For every 9 packs, may assigned tour guide, community guide. And these are licensed, ha? These are trained by the Department of Tourism. I think, tita, I saw them sa ad ng I Love Philippines. Tama ba? Oh, yeah. Oh, We saw yeah. them. Ang galing, ang galing. Yeah. So, exposed na sila, and they know how to manage people na rin. Wow, Yes. galing. So last question, what's the one piece of advice you could give to a first-timer visitor
to make sure they live as a friend of the island, not just a tourist? Okay, if in Once Islas, my advice is that number one, you have to be culturally sensitive. Yes. So for you not to commit any mistake, best is to get in touch with the City Tourism Office. perfect. Kasi Yeah. na-explain namin yung mga do's and don'ts. And besides, before you leave going to the island, sa reception area, may briefing rin tayo. Yes. Which hindi na ginagawa sa ibang destination. Sa atin, talaga may briefing tayo. Oo. And when you come over to Once Islas, it's more on the experiences. So when you leave the island, hindi ka turista lang. Oo. It's like you are part of the community na rin. So yung best experiences nyo, yun ang maidadala ninyo. Not just as Memories. not just as tourists, but as part of the community. Okay? Thank you so much. Thank you. Guys, maraming salamat again sa ating City Tourism Officer, Dr. Sarita Sebastian. Tita, I love you. Thank you so much. I'll see you again sa mga ibang destinations natin. Thank you so much po. Mabuhay. Thank you. Katapos ng mga judges to judge the table number 1. So, lapitan natin sila at i-interview natin sila. Let's go! Ano pa yung pangalan ng grupo natin? Recipe Rebels. Okay. Kanina kasi narinig ko, sinabi ng mga host natin na you have to prepare one food na magkakaparehas, tama? At ito po yon, tama po ba? Opo. Which is ang chicken indusaw. Now, Indusaw. ano po yung specialty nyo dito na talagang pinagkaiba ng chicken indusaw? Pinagkakaiba talaga po kasi yung chicken in the sarpe, yung ano po, yung recipes with piñas, tapos yung may ano yun, tanglad. Oh, yun, with tanglad. Tapos dinurog ko na lang po yung tanglad para hindi masyadong ano, Oo. pang nakakaano sa plate. Oo, ang galing, ang Yun na galing. lang po. So, yun nga mga barkada, iba't iba talaga ang pagluluto ng ating mga tribo, no? May tanong ko lang po, ano pa ba tayo? Tausog, yakan? Summer po. Samal, Opo. ayan, di ba? So aside sa ating main dish na pinaglalaban ng lahat, ano po sa tingin nyo, sa lahat dito, ang pinaka pwede nyong sabihin sa akin na goods to go, na titikman? Itong siguro yung crab kasi alam ko paborito po ito ng lahat. Tapos Oh, yeah. paborito talaga ng mga Pinoy. Tama, Oo. tama. At sobrang mahal, di ba? Sobrang mahal. Sobrang mahal po Tapos, talaga ng crabs. Simpleng luto lang po kasi sobrang mahal, mayaman sa pagmamahal. Ay, gusto ko diba? yun. Sabi nga nila, ang isang pinakamagandang ingredients ng pagluluto ay pagmamahal. Pagmamahal. Yun ang Ayan. pinaka-importante. So mga barkada, pag magluluto kayo ng pagkain, huwag niyong kalimutan Oo, maging dapat. mahal. Oo, mula sa Kapag puso mahal, talaga. masaya kasi pag nagalit kayo, naku, pangit ang, di ba? Oo. Pangit ang magiging laso ng Kahit pagkain na. simpleng ano lang po, pero puno ng pagmamahal. Kaya masarap. Ayan. Maraming salamat po and good luck po sa inyo ha. Good luck po, good luck. Maraming Thank you salamat. so much. Thank you. Dito na tayo ngayon sa kabilang table na sobrang sarap ng food. So, i-invite po natin sila, ma'am. Dito. Hello po, magandang hapon. Introduce nyo po muna yung mga sarili ninyo, mga pangalan po natin. Good morning po, ako po si Sarah Snowy. Okay. Ako pala si Telma Maularin. Ako nga naman si Badria Husit. Ayan, so ano po ang ating pangalan ng grupo? What is the group's name? Sa Malbangingin Kisil po. Wow. So, totoo ba na ang Once Islas ay lahat yan sa Malbangingi pero may mga tausug at yakan? Yes po. Tama ba? Okay. IP po. Ha? IP po lang. Ang galing. Ayan. Sige. Tulad nga kanina, no, mga barkada, nagluto tayo or nagluto sila ng chicken Indusa. indusaw. So, dito ngayon, tinatanong natin kung ano naman ang special. Ano ang special doon sa chicken indusaw ninyo na iba sa mga kalaban natin? So please join us as we are Siguro po yung lasa, kasi narinig namin, hindi naman sa pagmamayabang, galing po sa judge na ito lang po yung kakaiba. Wow! Ayan, maraming salamat po. Sa mga di po nakakaalam, pag po mga turista, taga Zamboanga ang gustong pumunta sa Once Islas, pwede po kayo mag-free book at paglulutuan po nila kayo. So expect nyo, na pagdating nyo dito, meron kayong ganitong handa. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much.
Mga barkada, syempre hindi ako papayag na hindi ko i-interview tong dalawang host natin for today's venue. Venue ba? Show. Ayan. Iiwan ko po yung microphone sino. Kayo na lang magpasapasahan ha. Sige po. Ayan. Sige, okay. Pinasa ko na. Pasa mo. Go! Pasa. Diba? Nakalor de sol. Pasa pa Ayan, microphone. Ang init po talaga. Tama. Sobrang init. Anyway, before anything else, I would like to please introduce yourself. Introduce yung sarili ninyo. Yes, of course. Ayan. Kilala niyo na kung sino ako mga... Guys, mga barkada, Nico Guapito po. Ayan, busy-busy lang tayo. Ayan, hi po sa ating mga friends ng ating Lakbay Arman. Nandito tayo ngayon sa On sa Isla sa Baong-Baong Island. Ayun o. Hi, my name is Al. Tim. Hi po! I am Al Tim, your youngest festival host of the city of Zamboanga. And alam nyo, Keber. Pero hello guys. Ayun, ano ba itong tawag dito? Ngayon lang naging baboy yung show ko. Ay, ganun ba? Ay, sorry. So, again, take two. Hi po, my name is Al Tim. I'm the youngest host of the Zamboanga. Sana po ay suportahan ninyo ang Friday Night Barkada at Lakbay Vlog. Lakbay Arman. Obviously nanonood eh. Lakbay Arman. Ay, meron akong mahiwagang. Ano ba yan? May mahiwagang question ako sa inyong dalawa. Wait, mahiwagang question. What is that? Siyempre, ang una sa lahat kay Bago, siyempre, di ba? The youngest Yes. host in Hey. Zamboanga City. Will I see you in Hala? our future episodes or podcast? Sagot, takak. Inshallah, in God's name, if God will give me the chance to be in your episodes, then why not? Because And hi! Thank you! Ayan, Bebe, Kuya Miko! Ayan, si Kuya Miko, sobrang tagal ko na tong inantay. Hoy, nako naman sa ating mga Na-miss ko na. Hoy, nako sa ating mga barkada ha. Alam nyo guys, naging busy lang talaga tayo ng very light. No, but of course, magbabalik si Miko Guaps. Abangan nyo po yan. But of course, ayan, you know what? I'm so happy and proud sa Lakbay Arman. You know, the first episodes na nakita natin, sobrang grabe. You know, as in, hindi ko talaga expect na galing-galing talaga ng isang Arman Cruz. Siyempre, Diba? Siyempre, hindi pwede Galing-galing. yan kasi nakasa ako katulad mo. Ay, grabe naman talaga yan. Ayan. Ay, Wala sorry. akong confidence power. Sorry. Guys, totoo yun guys. Grade 1 pa lang ako, nakikinig na ako kay Miko Guapito talaga. Sana masaya ka sa ginagawa. Sana masaya ka sa ginagawa mo, ha? Sige. Idol, legit, wow. Sige. Wallahi. Hopefully, masaya ka sa ginagawa mo talaga, ha, Altim, ha? The youngest ka, ha? Sa dinami-dami ng episode ko, ngayon lang ako naging impromptu. Sorry. Ngayon lang ako naging Sorry. Wait, pero yun na nga, ha? This is, something na ipakita sa Lakbay Arman. Ang daming magagandang island sa Zamboanga City, including this one, the Baong-Baong Island. Di ba? Tama. Yun Oh, ang dami look, pa, oh. look, let's go. Bisa. Ayoko. Look, let's go. Hindi pala. Sorry. Wala na. Sorry. Hindi ko magsuto. Ay, sorry. Ayan. Abangan niyo po. Anyway, maraming salamat po sa ating mga barkada na nanonood sa Lakbay Arman. Sana ay magkita tayo ulit. Para bago po muna ang lahat, we have to prepare that Verano Zamboanga always. Oo, totoo. Verano means summer kasi. So syempre, pag summer, ano muna dapat ginagawa? What is the number one tip? Uminom ng tubig. Tama, hydrate yourself. Tapos, ano yung sa'yo? Mag-sunblock. Yun. And of course, SPF 150. totoo yan. And of course, maligo sa ating white beaches dito sa Zamboanga City. At ang huling-huling lahat, huwag po natin kalimutan idala ang mga plastic, mga baso, mga basura natin pa uwi. Totoo yan. Zamboanga. Dahil we deserve
to preserve this island. Kasi Yes. This is one of the proudest island that we have in Zamboanga. Deserve natin yan. Deserve ng city of Zamboanga yan. Deserve ng mga bata in the future to see the future generation. Baby, ayo. Because I believe that the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Ay, sorry. Sorry. Sa iyo, maraming salamat Alagbay Arman ha. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. Ayaw niya ako i-shake hands. Oh. Ayan. Hala. Thank you. Ay, salamat. Thank you so much. Ayan. Thank you po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ayan. Bye-bye guys. Oh, wow. Mga barkada, this is again your host, Arman Giselle. Before that, I want to say thank you so much to Ian at Jaco de Barbera for my haircut. Hindi obviously sobrang basang-basa na ako. And syempre, sa mga sponsors natin, like my glasses, EO, maraming salamat po. And thank you so much, Media Bro. Don't forget to follow us on Barkadahan Avenue here at Lakbay Arman. Maraming salamat. See you on the next episode. Let's go! Lakbay